Magandang araw, Sir Casper. Ibabahagi ko ang kwentong ito bilang babala na rin sa mga taong pakialamero at usesero na tulad ng lolo ko noong kabataan pa niya. Nabasa ko ang kwentong ito sa nakatagong diary ni Lolo Abel at pinangahasan ko iyong basahin. Ito ang laman ng diary ni Lolo Abel. Noong kabataan ko, di joke lang. Kabataan nga, di ba? Di pa siya matanda nun. Noong kabataan ko, sa kauna-unahang pagkakataon ay napunta ako ng Mindanao. Isinama ako ng lolo ko nang maglaya siya at magtago sa lola ko. Alam niyo na, problemang mag-asawa. Magpapalamig muna ako ng ulo. Aminado naman kasi akong hindi ako perpektong asawa at may katigasan ng ulo. Natuwa naman ako nang maisama niya ako sa ganong lugar at saga na rin kasi sa mga sabi-sabi ang Mindanao. Hilig ko ang mga kwentong supernatural at ang maberding kapaligiran. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami noon sa Mindanao. Nakitira kami sa matalik niyang kaibigan. Doon daw kasi ay malabo mapuntahan siya kaagad ng lola tinay ko. Habang nagkaroon kami ay may umiikot na kwentong bayan patungkol sa mga aswang at kung ano pa mang mga nilalang. At sa lahat ng iyon ay may iisang kwento ang mas pumukaw sa aking atensyon. Kung hindi nyo kasi na itatanong, pangarap ko na maging manggagamot o albularyo kung tawagin noong aking kapanahunan. Dahil sa pangarap kong iyon ay mas tumindi ang pagnanais ko na makuha o malunok ang mutya ng puso ng saging na sinasabi nila. Masabi ay grabe raw ang kapangyarihan nun. Hindi ka man mahusay gumamot, bigla raw ay gagaling ka. Kung nais mong maging manggagamot, maaari na raw tumalon sa mahal na pag-aaral. At ang mutya nang bahala. Sa labis kong pagnanais na makita iyon at makuha ay tinanong ko ang tungkol doon kay Tingo. Naging kaibigan ko na siya roon. Alas 12 ng gabi mo yun makikita na bumuka. Lakarin mo na lang ang gubat. Makikita mo yung pinakamalaking puno ng saging. Ngumanga ka lang doon at maghintay ka sa pagbukas ng puso. Sige, susubukan ko talaga yan. Interesado kong sagot sa aking kaibigan. Sinabi sa akin ni Tingo na sigurado siyang makakatulong yon sa pangarap ko. At may taglay daw iyon na kapangyarihan. Sino bang taong hindi magkaka-interes sa siguradong kapangyarihan na magiging taglay? Siguradong makakaungos ako sa marami kapag nagkataon bukod sa matutuloy na ang pangarap kong manggamot. Wala kaming pera. Mahirap lang kami. Kaya kailangan ko ng diskarte para makamit ko ang mga gusto ko sa buhay. Wala naman sigurong problema sa bagay na iyon. Tsaka si Tengo na rin ang nagsabi na subukan ko. Namimili daw kasi ang mutya. Ang pinipiling pakitaan daw ay halos hindi rin tagarawan. Dahil sa mga iilan na nalaman ko patungkol sa mutya ay mas lalo akong nasabik na makaharap ang puso ng saging kung saan ko makukuha ang mutya. Giingat ka lang, Abel. Bukod sa mga usaping aswang, saan pa ba ako dapat na mag-ingat? Gayon na lang ang gulat ko nang sabihin ni Tingo na may halimaw raw na bantay ang mutya. Marami rin daw tao at ibang nilalang ng dilim ang nagnanais na makuha yon. Kaya marami raw kaagaw ang sinaman na maghangad ng makuha yon. Sabi pa ng kaibigan ko, sa bagay naman daw at ayon sa kuro-kuro patungkol sa mutya, hindi raw bubuka iyon sa hindi nararapat. Kusa raw bubukas ang puso ng saging kapag nakita nito o madama na para sa taong nagpunta ang natatanging mutya. Pagkatapos namin magkwentuhan ni Tingo, umuwi ako sa kubo ng kaibigan ni Lolo.
na ang tungkol sa mutya ang laman ng aking isipan. Iniisip ko na kaagad kung ano ang gagawin ko kapag nakuha ko yon, o ano bang mararamdaman ko kapag napili ako ng puno ng puso ng saging. Nasa ganoon akong pag-iisip nang maulinigan ko ang pag-uusap nila Lolo Cesar at Kadanding na kaibigan niya. Sabi ng lolo, may sakit daw pala ang Lola Lope. Kaya raw kami pumaroon sa Mindanao ay upang makigulo rin pala si lolo sa mutya ng puso ng saging. Kailangan daw ni Lolo Cesar ang mutya para mapagaling ang sakit ni Lola Lope na pagiging ulyanin. Iyon pala ang kanilang pinag-aawayan. Wala naman kaming pampagamot dahil kapos nga kami. Ang mutya na lang ang pag-asa ko. Dinig ko pa na sabi ni Lolo sa kaibigan niya. Determinado si Lolo na makita at makuha ang mutya. Halata ko yun sa boses niya. Sa madaling salita, kaagaw ko sa mutya ang lolo ko. At dahil sa mas malakas ako, mas bata at mas may abilidad na makuha yon, susubukan ko ang swerte kong mamayang gabi para kay Lola Lope. Wala naman sigurong masama na kumapit sa kaunting himala. Tsaka ko naaalamin kung saan galing ang mutya at sa kung saan ako nararapat magpasalamat sakali man na mapili ako noon mapagbigyan. Pagsapit ng gabi, alas 11:40 pa lamang ay nagsimula na akong maglakad patungo sa gubat. Sekreto lang yun at kung malalaman kasi ni Lolo ay malalagot ako. Nagantanda muna ako bago ko tahakin ang kapanapanabik na puno kung saan naroroon ng mutya ng saging. Hindi naman nagtagal, natamaan ko na ang pakay na puno. Lumingalinga ako. Nataon pa na wala akong kaagaw sa pagkakataon na yon at tahimik ang kabuuan ng lugar. Kaya mas nanabik ako na lapitan at tingalain ang puno. Habang papalapit ako sa puno ay noon ko lang napagtanto na hindi pala ordinaryo ang laki at sukat niyon. Inakala ko lang na katulad din ng ibang puno mula sa malayong pagtingin ng mga mata ko. Nang sa wakas ay nasa ilalim na ako niyon, ay malalim akong humugot ng hininga bago dahan-dahan akong tumingala. Sa likod ng puso ng saging ay naroon ang bilog na buwan. Tila nakatunghay sa akin at magiging saksi sa mga mangyayari. Matagal-tagal din bago nabuhayan ang saya ng mga mata ko dahil sa nakita kong unti-unting pagbuka ng puso ng saging. Ang puso na iyon ay nakatingala sa langit at dahan-dahang yumuko. Heto na nga, hindi ako makapaniwala na abot kamay ko na ang tutupad sa aking pangarap na makapanggamot at mapagaling ang lola ko. Kung siniswerte nga naman. Napili mo ako. Hindi makapaniwala kong sambit. Napili mo ako, Diyos ko. Salamat. Masaya ako pang bulalas. Kung hindi ako nagkakamali, nasabi ni Tingo na hindi bubukas ang puso ng saging sa hindi nito mapipili o hindi nito gusto. Lumawak ang ngiti ko nang unti-unting bumungad sa akin ang bilog at tila kumikinang na mutya. Sumisilip na. Ngunit kasabay ng pagsilip ng mutya ay siyang dating ng isang nilalang na basta na lamang sumulpot mula sa kung saan. Mahaba ang dila, naglalaway ito at mabantot. Amoy na aagnas, mabangis din itong sumingasing. Hindi niya ako dinadamba. Tila hinihintay talaga niya kung ano ang gagawin ko o kung aalis ba ako mula sa pagkakanganga sa itaas ng puno, gayong naroon na siya. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang sinasabi ni Tingo na bantay ng mutya. Isang aswang. Inihingi ko ang pahintulot mo. Hayaan mo na sa akin ang mutya. May sakit ang lola ko, kaya sa tingin ko, yun ang rason kaya siya bumuka at handang mahulog sa bibig ko. Panunubo kong kausapin ang halimaw. Nag-ingay lang ang aswang. Wala akong patunay kung ito ba ang bantay o ano. Pero kung gagawan niya ako ng hindi maganda, mapipilitan akong labanan siya.
Naganda ako para sa kanyang pag-atake. Ngunit ang isang aswang ay nadagdagan pa ng isa at isa pa. Pare-parehong mahaba ang kanilang mga dila. Pare-pareho rin na naglalaway at masangsang ang amoy. Sa amoy pa lang nila ay delikado na ang buhay ko. Subalit naisip ko na lang na kung hindi sila ang bantay sa puno ng saging ay magpapatalo pa ba ako sa kanila? Para ko na ring tinalikuran ang pagpili sa akin ng mutya. Bumuka na ang mutya. Napili na niya ako. Kailangan ko yun para sa lola ko. Kaya pwede ba? Pabayaan niyo na ako. Pagkausap ko sa mga halimaw. Walang tugon. Dahan-dahan lamang nila akong nilapitan. At nang medyo malapit-lapit na sila sa akin, ay agad kong dinampot ang natapakan kong kawayan. Maagap kong winasiwas yun sa ere. Gaya ng inaasahan ko, hinawakan ng dalawang aswang ang magkabilang dulo ng makapal at mabigat na kawayan. Habang nasa magkabila sila ay buong pwersa ko naman na itinulak ang kawayan sa isang aswang na nakapwesto sa aking gitna. Sabay-sabay silang tumumba sa sahig ng dahil sa ginawa ko. Bago sila nakatayo ay nadampot ko na ulit ang kawayan at muli ko iyang iwanasiwas pahampas sa kanila. Napaigik ang tatlo, ngunit kasabay ng kanilang pag-ungol ay agaran silang tumayo. Malakas sila dahil sila ay may kakayanan na wala sa akin. Pero ginawa ko ang lahat upang makaungos sa kanila gamit ang aking liksi. Naniniwala ako na para sa akin ang mutya. Hiyaw ko habang isa-isa ko silang hinataw. Napuruan ko ang isa sa kanila kaya sumunggab ang isang aswang sa aking likuran. Tinakpan ang aking paningin. Wala na akong makita. Ang isa sa tatlong aswang sumampa sa likuran ko. Ang isa naman ay nakalagak sa lupa dahil sa tama ng kawayan sa tiyan nito. Habang ang isa ay ewan kong nasaan na. Kahit pumipiglas ay naghintay ako sa kagat ng aswang. Ngunit hindi iyon dumating. Bagkus ay nilapitan ako ng isa sa kanila at pinilit na ibuka ang aking labi. Mariin ang pagkakatakip ng aswang na nasa likod ko, kaya hindi ko makita o masilip man lang ang ginagawa ng aswang na nasa aking harapan. Pero may inilapit siya sa bibig ko. Nagliliwanag. Kahit may tabing ang mga mata ko ay nasilaw ako sa liwanag niyon. At dahil sa pag-aakala na iyon ay mutya ng puso ng saging, walang seremonyas na ako ay ngumanga. Isang malaking pagkakamali pala ang nagawa ko. Dahil ilang saglit lamang ay halos mahimatay na ako sa baho ng hininga ng aswang. "Abel!" Boses iyon ng lolo ko. Pagkasambit niya sa pangalan ko. Agad na nataga niya ang aswang na nakasampa sa akin at mabilis din na inundayan ng itak ang isa pa. "Anong pumasok sa isip mo kung bakit ka nagpunta rito sa puso ng saging at kunin ang mutya?" Kastigo ni lolo sa akin. "Lo, narinig kong kailangan natin ng mutya ng puso ng saging para kay lola. Handa akong kunin ng mutya kahit ano pa man ang pagsubok na dumating. Tsaka bumukas kanina ang puso ng saging. Ako ang napili niyang pagbigyan ng mutya." "Hindi ganoon kadali ang sinasabi mo, Abel. Bukod sa tatlong ito, titiyak kong may paparting pa na makakalaban mo sa pagkuha ng mutya. Lalo na at bumuka yun ng dahil sa iyo." Sagot sa akin ni lolo. At nang muli naming harapin ang tatlong aswang at nang magtakbuhan ng mga iyon at lamunin ng dilim sa kagubatan, ay hindi nga namali sa sinabi si lolo. Nagdatingan nga ang ilang pang umaasa na masungkit ang mutya at ang nakakagulat, kasama sa mga iyon si Tengo. "Tengo, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba wala kang interes sa mutya?" Buong pagtatakang tanong ko sa kaibigan ko. Tinawanan ako ni Tengo.
Nakakaloko iyon sa aking pandinig. Hahaha, ano ka ba naman, Abel? Sira ba ang ulo mo? Sino ba naman ang aayaw sa mutya na kay tagal nang hinintay na bumuka ng mga taga rito? Sinasabi ko na nga ba at ikaw ang mapipili ng mutya? Matindi kasi ang pagkagusto mo na maging doktor. Dumagdag pa ang masidi mong hangarin na matulungan ang lola mo. Doon ko nalaman na ang mutya pala ng pusong ng saging ay hindi lang para sa panggagamot. Maaari rin ito na pampaswerte sa pera, negosyo, sa pag-ibig, sa pag-aaral, at maging bilang gayuma. Kaya pala maraming naghahangad sa mutya. Marami pala itong pakinabang. Kasi sabi nila ay gagaan daw ang katawan mo at kapag naglaro ka ng basketball ay parang lilipad ka at mapapasabi ka na lang, I believe I can fly. Alright. At ang tatlong aswang kanina talagang nagkubli lamang sila at naghihintay na makapili ang mutya upang maagaw nila. Ang apo ko ang napili ng mutya. Alam niyo naman na kailangan namin iyon. Maaari niyo bang hayaan sa amin ang mutya? Tanong sa kanila ni Lolo. Tila nag-isahan naman ang reaksyon ng mga tao. Hindi sila pumayag. Ginawa nila ang lahat upang mahawakan ng lolo ko at ako. Dahil marami sila, kahit anong gawin namin ni Lolo na paglaban, ay hindi namin sila naawat. 5 lalaki ang nagtulong sa akin at kinaladkad akong pilit papunta sa puno ng puso ng saging. Nang matapat na nila ako ron ay persahan nila akong pinanganga. Kahit anong piglas ko ay wala akong naging laban sa mga taong pumaparsa sa akin. Kaya ang naisip ko na lamang ay ang utakan sila. Mabilis kong sasaluhin, lulunukin ang mutya kapag ito ay nahulog na. Talagang ako na ang napili ng mutya. Bumuka ulit siya nang mapatapat ako sa kanya at ngumanga. At tila nahinto ang pagtibok ng puso ko nang unti-unti makita kong mahuhulog ng mutya mula sa pagkakapwesto nito sa gitna ng puso ng saging. Nagtawanan ang mga taong may hawak sa akin. Wala pa man ay mga nagdidiwang na sila. Napag-usapan nila na si Tengo ang sasalo ng mutya. Pagkatapos ay magsusugal ito at kapag nanalo ay mamamahagi rin ng swerte sa mga kasama. Kasabay ng tawanan ng mga hunggang ay ang pagkalas ng mutya sa puso ng saging. Nakanganga na rin si Tengo dahil sa pagbagsak na iyon. Nakalimutan niya ata na maaari naman iyong gamitan ng palad tsaka isubo na siya ngang mabilis kong ginawa. Pusit ka, Abel. Iluwa mo yan. Nagtulong-tulong silang lahat upang mapaluwa sa akin ang mutya. Pero taas na ako pa na ipinakita sa kanila kung paano ko iyon nilunok. Siyempre pa, nagkaroon ng komosyon. Naroon may handa akong patayin para lang makuha sa loob ng katawan ko ang mutya. Meron din nais lang akong patayin dahil nasayang lang ang plano nila at pagtutulong-tulong. Natigil lang ang ingay nang dumating ang albularyong nakatira sa ituktok ng bundok. Nadisturbo niyo ang aking pamamahinga, sabi ng albularyo. Mukhang nakapili na ang mutya. Isang masigasig na dayuhan. Tinignan niya ako malaulo hanggang pa. Wala na kayong magagawa kung hindi tanggapin na lamang ang kapalaran. Ang mutya ay nakapili na ng pagbibigyan at isang dayuhan iyon upang walang gaanong alam sa kanyang paniningil. Kumunot ang noo ko sa labis na pagtataka. Lo, anong sinasabi nito? Hindi ko rin alam, Apo. At ang kasagutan naman sa pagkalito namin, dumating ang kaibigan ni Lolo na siyang sinadya namin sa lugar na iyon.
Pinaliwanag niya sa amin na ang bawat kunin o ibigay sa atin ng mga kakaibang nilalang o elemento ay imposibleng walang kapalit. Sa kaso ng mutya ko, ang magiging kapalit niyon ay ang pagpatay buwan-buwan bilang pasasalamat. Nagsisi ang lolo ko sa pagkuha sa mutya, gayunpaman ay huli na. Oo, natulungan siya ng mutya sa kanyang pangarap. Naabot niya iyon at gumaling daw ang lola niya. Pero ang pagpatay buwan-buwan ay hindi naging madali. Wala ring sekreto ang hindi nabubunyag kung kaya nakasuhan ang lolo at nakulong. Kalaunan ay nilipat siya sa mental at doon na namatay. Sa kakapilit kasi niya na iluwa ang mutya ay nasiraan na siya ng bait. Hanggang dito na lang po at sana ay kapulutan ng aral ang istoryang ito na aking ibinahagi sa inyo. God bless po at more power po mga kaswang at sa channel din po ninyo Sir Caspar. Mapagpalang araw Sir Caspar. Itago niyo na lang ako sa pangalang Gilbert. Ako ay 32 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2008 sa isang liblib na lugar dito lamang sa aming lupang sinilangan sa Negros Oriental. Ang angkan po namin ay taga Negros talaga. Kahit ilang beses kaming nagpapalipat-lipat ang bahay ay ang lupaing minana pa din namin mula sa aming mga ninuno ang talagang pinakikinabangan namin. Nakapagpundar kami ng maayos na tahanan at ng munting negosyo. At iilang properties na masasabi naming tunay na pinaghirapan ng aming pamilya. Bali isang simpleng ngunit kilala na baryo ang kinaroroonan namin. 2 oras ang layo mula sa Kabiasnan. Maliban pa doon, masasabi kong na-preserve na ng husto ang kasimplihan ng lugar. Iniiwasan kasi ng aming kapitan na magtayo ng mga pabrika. Ayaw niyang maging polluted ang aming lugar at masira ang kagandahan ng kalikasan. Ang bako-bakong kalsada na kahit masakit sa puwet kung sumakay man kami ng kalesa ay nakakatuwa pa ding pagmasdan. Ang malinis na batis kung saan hanggang ngayon ay ito pa din ang source ng tubig ng buong bayan. May malaki kaming pastuhan na kami lang talaga ang tumatao. Sa likuran niyon ay may kagubatan kung saan madalas akong magtungo. Dito ako nakakaranas ng kababalagan na hindi ko alam kung dadalhin ko pa ba sa aking katandaan o kakalimutan na lamang. Alam kong marami ang ayaw maniwala sa mga kwentong kababalagang katulad ng isasalaysay ko ngayon. Pero nais ko sanang ipaalam sa lahat na marami kasing mga bagay sa mundo ang kahirap kunan ng paliwanag. Mga bagay na hindi natin inasahang magkaroon ng sapat na panahon para ipakita sa lahat na ang mga hiwagang pinapamalas nila ay totoo at walang halong biro, kaya hindi ka matatawa. Bata pa lamang ako ay palagi na akong nakakarinig ng mga kwento tungkol sa mutya ng saging. Ang tatay ko kasi ay isang antingero. Minsan na siyang nakahanap ng agim at isang gabing naligaw siya sa kagubatan. Kagaya niya, madalas din akong maligaw doon, kaya suki kami ng aking awa ng pananabon ni nanay. May sabi-sabi kasi na may mga elemento raw na naglalagi sa kagubatan at naghahanap ng mga taong nais nilang dalhin sa kanilang mundo. Mga taong nais nilang bihagin upang magparami ng kanilang lahi. Kaya gayon na lang ang takot ko sa tuwing napapagawi ako sa kagubatan at napapagtantong mag-isa lamang ako. Kahit gaano ko pa ninanais na umiwas sa mga ganong klase ng kapahamakan, may mga panahon talaga na hindi natin maiiwasang maging parte pa din ang kababalagan sa pagbuo ng ating pagkatao. Isinilang ako na may third eye at ang masaklap pa ay nakikita ko ang mga nilalang
na kay tagal ko nang pinakaiiwasan. Wala naman akong magawa kasi parte na sila ng buhay ko. Alam ko naman na marami silang mga naiisip na bagay para magsilbing dahilan na mabighani ako sa kanilang mundo. Isa sa madalas kong makita ay ang diwatang si Mariket. Palagi siyang nakatambay sa batis. Doon ko din siya unang nakilala. 12 anyos lang ako noon at nagtatampo sa aking ama kasi hindi niya ako hinayaang gumamit ng baril para samahan siya sa pangangaso. Dahil nga nalulungkot ako noon, nagtatatakbo ako sa kagubatan habang umiiyak. Nasasaktan ako kasi parang pinapamukha sa akin ni tatay na wala akong silbi at hindi mapagkakatiwalaan. Pinili kong magmukmok sa batis para ilabas ang aking saloobin. Masama talaga ang loob ko kay tatay. Pero bigla na lang nagpakita ang babaeng iyon at sinabi sa akin na hindi daw ako dapat magalit kay tatay. Gusto lang daw nito na mailayo ako sa kapahamakan. Sabi pa niya, mapapahamak daw ako kapag ginamit ko ang baril. Napakunot-no ako sa kanyang tinuran. Noon lang kami nagkakilala pero kung makapagsalita man siya ay parang matagal na niya akong nakikita at nakakausap. Hindi ko tuloy malaman kung ano bang sasagot ko sa kanya. Para kasing mahirap gumawa ng mga salitang sasabihin sa isang tao ngayon ko lang nakita. Kaya naman pinili ko makipagkaibigan sa kanya kahit walang kasiguraduhan. Sa kanya ako mas nakarinig pa ng maraming kwento. Mga bagay na tungkol sa mga agimat, mutya at anting-anting. Sa mura kong edad, ipinakilala din niya sa akin ang kanyang sarili bilang isang diwata. Kaso lang hindi ako naniwala sa kanya noon. Sino ba naman ang maniniwala sa kanya na kasing edad ko lang? Alam naman namin na mahirap tanggapin sa aking sarili na may mga bagay na sadyang mahiwaga. Kaya kahit alam kong may kakaiba na talaga sa kanya, pinili ko lang na manahimik. Alam ko naman na darating ang araw na ipagtatapat niya din ang lahat ng katotohanan tungkol sa kanya. Simula noon, palagi na kaming nagkikita ni Mariket. Sa batis ang aming tagpuan. Dinadalan ko siya ng pagkain, nakakatuwang hindi naman niya kinakain. Dinadalan ko siya ng mga bagay na alam kong ikakatuwa niya, kagaya ng mga laruan ko sa bahay, mga paborito kong libro at mga bagay na mahalaga sa akin, katulad ng aking kwintas, mga pictures at ang panyo na bigay sa akin ng isang malapit sa akin. Sabi sa akin ni Mariket, gustong-gusto niya akong maging kaibigan. Mabait raw ako at hindi mapang-abuso. Marunong akong makipagkapwa at hindi nang iinsulto. Tinatawanan ko na lang lahat ng mga naririnig ko. Kahit alam kong mabait naman talaga ako, hindi pa man din ako mapalagay kapag pinupuri niya ang sarili ko. Nakakaasiwa dahil hindi ako sanay. Para sa aking ama, isa lang akong walang kwentang lalaki. Walang silbi at hindi may pagmamalaki. Pero lalaging nasa tabi ko si Mariket. Lahat ng masasakit at masamang bagay na sinabi niya sa akin ay nababawi ni Mariket. Pinapagaan niya ang aking loob. Binibigyan ako ng lakas para magkaroon ng tiwala sa aking sarili. Kaso lang isang araw, may estrangherong dumayo at nagpunta sa batis. Nabihag nila si Mariket. Ang mga estranghero na ito ay mga aswang pala. Gayon na lang ang takot na naramdaman ko nang mapagtanto kong may balak silang masama sa kaibigan ko. Nagulat na lang kasi ako ng isang araw na wala na si Mariket sa tambayan namin. Ilang beses ko siyang hinanap at tinawag pero hindi ko siya makita. Sa halip, isang pangit na lalaking may pangil ang nagpakita sa akin. Sinabi niya na hawak nila si Mariket at nakahanda silang patayin ang babae. Oras na hindi nito ibigay ang pinakamahalagang bagay.
na gusto nilang makuha. Ang isang mutya na pinakaiingatan nito. Nagtaka ako at napakunot ng noo sa kanilang sinabi. Anong mutya ba ang gusto nilang kunin? Sa tagal na naming naging magkaibigan ni Mariket, ay hindi man lang niya nabanggit sa akin ang mutya na sinasabi ng mga aswang. Pumikit ako nang maramdaman kong may tumatawag sa akin. Isang boses babae na tila matagal nang gusto akong makausap. Tila pa bumubulong na wag akong magsasalita ng kahit ano. Kaya bilang pagpapatahimik sa aking konsyensya, hindi na nga ako nagsalita at nanahimik na lamang. Umalis ang mga aswang ng araw na iyon na walang anumang nadalang impormasyon mula sa akin. Wala din naman kasi akong balak sabihin sa kanila. Wala akong alam. Nang mapag-isa ako sa batis, tsaka ko palang napansin ang ingay sa aking diwa. Hindi ito ang aking konsyensya, kundi isang boses na may pamilyar na pagsusumamo mula kay Mariket. Naririnig kong sinabi niya sa akin na hindi pa raw panahon para hanapin ko ang mutya na sinasabi ng mga aswang. Kailangan ko pang magpalakas at mag-ensayo dahil wala naman daw ibang pwedeng magmamay-ari niyon kundi ako lang. Hindi ko alam kung ano ang aking magiging ambag sa nasabing mutya, pero nararamdaman ko na malaki iyon at importante. Kaya naman mula nang marinig ko ang boses na iyon ni Mariket, natuto na akong mag-ensayo. Tuwing pumapasok ako sa eskwelahan, madalas akong maaabutan ng hapon. Kung minsan ginagabi pa nga ako, kaya palagi akong nakakapansin ng mga bagay na hindi ko naman dapat kinakatakutan. Sa tingin ko, minamatyagan ako ng mga aswang. Gusto nilang makasiguro na wala talaga akong kinalaman sa mga bagay na iniingatan ng diwatang si Mariket. Dito ko naisip na maging alerto sa lahat ng pagkakataon. Alam kong mahirap pero kailangan ko makasiguro na kaya ko na talagang makipaglaban sa kanila. Lingid sa kaalaman ng mga aswang, nagpa-practice ako ng pakikipagsagupaan sa kanila sa aming tahanan. Kinabisado ko ang lahat tungkol sa kanila at ang kahinaan nila. Isang hapon, naglalakad ako sa kahabaan ng sementadong kalsada nang may mapansin akong kakaiba sa daan. Tila may isang bultong nakaharang sa dapat sana ay dadaanan ko. Kinabahan ako nang makitang kasing nipis lang ng kawayan ang anino nito. Napalunok ako. Ilang saglit lang lumapit ang nilalang kaya nasilayan ko ang kanyang mukha. Ang kaklase kong si Melanie. Hindi makapaniwalang napasikmat ako sa kanya kung ano ang kanyang kailangan sa akin at bakit niya ako inaabangan. Umahango siyang tumawa na tila ba sinasabihan. Ang kanyang boses ay may halong tunog ng lalaki na para bang pinagbuhol-buhol. Kaya gayon na lang ang pagnanais kong malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Sinubukan ko siyang tanungin kung may problema ba siya sa akin. Ngunit iba ang kanyang isinagot. Aniya, matagal na niyang kinalimutan ang pagiging isang aswang. Ngunit sinusubok daw ng liwanag ng buwan ang kanyang buong pagkatao. Tinatawag siya ng liwanag at hirap siyang tanggihan ito. Hindi dahil sa ayaw niyang suwayin ang kapangyarihang pinaabot nito sa kanya, ngunit dahil sa wala siyang magagawa, dahil ba tila hawak ng buwan ang buhay niya. Sa isang iglap, nagbago bigla ang kulay ng mga mata ni Melanie. Naging kasing pulang ng sariwang dugo. Ang kanyang mukha ay nangunot at nagkaroon ng kulubot. Nagkaroon siya ng kulay itim na balat at may nakakasindak na mahabang pangil. Ang kanyang dila ay kasing nipis ng sinulit. Sa madaling salita, ipinakita nito ang kanyang anyong aswang. Isang nakakasindak na anyong palagi na yatang dadalaw sa aking panaginip at magsilbing bangungot. Napatras ako sa labis na takot
Wala akong maapuhap na ibig sabihin, lalo na't nakikita kong nanlilisik ang mga mata ng nagbagong anyo na si Melanie. Nagpatuloy ang babae sa pagsasalita na labis kong ikinahindik. Aniya, galit na galit siya sa akin. Kung ibigay ko lang daw ang kailangan nila ay pwede na silang mamuhay ng matiwasay. Alam ko na kaagad kung ano ang hinahanap niya. Ang mutya ng saging na ayon sa pagpapakita ni Marikit sa aking panaginip ay nasa pusod ng kagubatan at binabantayan ng masasamang elemento. Makukuha lang daw ito ng isang taong karapat-dapat na magmay-ari nito. Tumawa ako at sinabi sa kanya na hindi niya makukuha ang bagay na iyon. Nanlilisik ang mga mata niya at binantaan ako, kaso lang ayoko nang magpa-apekto. Hindi siya o kahit na sino ang pwedeng makapagpabagsak sa akin dahil matagal ko nang ginagawa ito para mabawi ang pinakamatalik kong kaibigan na si Marikit. Nalulungkot na ako ng husto dahil pwede siyang mapahamak sa kanyang matagal na pagkakakulong. Kahit ganito lang ako, malaki ang pagmamalasakit ko sa mga mahalaga sa akin. Inilabas ko ang hindi ko na maihiwalay na buntot pagis sa aking bewang. Ipinakita ko ito sa aswang na si Melanie, pero humalakhak lang siya. Maya-maya pa, lumuhod siya sa lupa. May inilabas siyang isang botelyang kulay dilaw. Binuhos niya ang laman nito sa kanyang balat, tsaka ipinahid sa kanyang buong katawan. Sinasabayan niya ito ng orasyon na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Hindi ko may paliwanag kung bakit animoy nanunuot ang lamig sa aking buong katawan. Nahipnotis mo akong titigan siya hanggang sa magulat ako nang si Melanie ay biglang nagkaroon ng mas nakakasindak pang anyo. Doble na sa nakakatakot niyang itsura kanina. May mga matang nagbabaga na katulad ng apoy na walang kamatayan. Mga kukong kay tatalas habang tumutulo ang laway at buhaghag na buhok. Umaangil at naririnig ko ang kanyang mga huni katulad ng isang aswang. Tinaklot ng matinding takot ang aking puso. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ako kikilos nang hindi niya mapapansin. Sindak na sindak ako. Bigla akong napatingin sa hawak kong buntot bagi. Bigla akong nagdalawang isip kung kaya ko ba. Na magagawa ko ba na labanan ng aswang. Gayong sa buong katotohanan ay isa lang siyang babaeng naghahanap ng matiwasay at maayos na buhay na malayo sa kapahamakan. Pumikit ako at kahit hindi ko nakikita si Marikit ay humingi ako ng patnubay sa kanya. Gusto kong malaman niya na hindi lahat ng aswang ay masama, pero sabi niya sa aking isipan, ako lang daw ang makakakuha ng mutya. Mamamatay si Melanie kapag pinilit niyang kunin ang makapangyarihang bagay na iyon. Wala akong ibang nagawa kundi ang tumakbo at tunguhin ang pusod ng kagubatan. Kahit pa hinahabol ako ng aswang, nakikita kong maliwanag ang buwan at nagbibigay ito ng pahiwatig na ngayon na ang tamang panahon para makuha ko ang nasabing mutya. Mabilis akong nakarating sa aking dapat na puntahan. Alam kong mahirap pero kailangan kong maging sakim kahit ngayon lang. Kinakabahan ako habang hinahanap ang puno ng saging na kailangan kong abangan. Hanggang sa ilang sandali lang. Nagulat ako nang makita ko ang nagliliwanag na dulo ng bulaklak ng saging. May likidong papatak na mula doon. Kaya mabilis ko na itong nilapitan. Tiyempong mahuhulog na lang ang mutya ay nagawa ko na itong saluhin gamit ang aking bibig. Dito ko na nagawang gisingin ang mga masasamang nilalang na siyang naging tagabantay sa mutya. Lumabas ang mga tikbalang, aswang at masasamang elemento. Gayunpaman, nasa aking lalamunan na ang mutya. Huli na sila, kaya kailangang labanan ko ang lahat. Isa-isang umatake ang mga nilalang na kakatuwang nagagawa kong labanan. Kung gaano sila kalakas ay nakakamanghang nahihigitan ko sila. Hindi ko na kailangang magpakahirap sa pakikipagsagaw pa
dahil mas malakas na ako sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit bawat nilalang na gusto kong lumapit sa akin ay kusang lumalayo at umiiwas. Dahil natatakot sila sa taglay na kakayahang meron ako ngayon. Nang mapagtanto ng mga aswang na may malaki na silang kawalan ay nagulat ako nang magsigawan sila kasama na si Melanie. Tila hindi nila nagustuhan ang ginawa kong pagkalaban sa kanila kasabay ng malakas kong banta na kailangan nilang ilabas si Mariket kung ayaw nilang masaktan. Makalipas ng ilang saglit na pagsagupaan, lumitaw mula sa gitna ng kadiliman si Mariket, dala ang nakakasilaw niyang liwanag. Tuwa niyang ibanalita sa akin na nakalaya na siyang tuluyan mula sa mga estranghero na aswang. At sa ngayon ay magagawa na niyang isaayos ang lahat para maiwas na ang kaguluhan. Ginawa niya akong tagabantay ng kalikasan sa tulong ng aking hawak na mutya ng saging. At sa totoo lang, nahirapan ang lahat ng masasamang elemento na lumaban dahil malaki ang kanilang tiwala na ako ang magbubukod sa kanila at sa mga mabubuting nilalang para manatili ang payapa sa aming lugar. Marami sa aming mga kababayan ang nagsabing nababaliw na daw ako. Pero lahat ng napagdaanan ko kasama ang masasamang elemento, mga aswang, at ang diwata ay totoo. Sa ngayon, wala na sa akin ang pangangalaga ng mutya, pero ipinangangako ni Mariket na mananatili ang kaayusan at alam kong pangangalagaan niya ang kalikasan. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. More power po sa inyong channel, sir, at God bless. Muli po, ako po si Gilbert ng Negros Oriental. Magkape ka muna. Mahal, ayos ka lang ba? Bakit umuungol ka? Nag-aalalang tanong ni Albert sa misis niyang si Annalyn. Sa kalagitnaan ng gabi, habang magkatabi silang natutulog, bigla na lamang umungol ito kaya siya nagising. Pagkatapos umungol, nanginig na ito. Hindi na rin dumidilat kahit na anong gawin niyang yugyok. Mahal, gising. Hindi niya nais mataranta pero parang hindi lilipas ang ilang oras ay iyon na ang magaganap. Ang problema, sino sa mga kapitbahay ang magpapaistorbo sa kanya para tulungan siyang madala sa albularyo ang misis niya kung sakali. Bukod sa nakatira sila sa itaas ng bundok, malapit na sa kagubatan ang kinatitirikan ng mga kubo nila. Usap-usapan ng mga bababangis na hayop sa gubat na lumalapa lamang sa tuwing kabilugan ng buwan. Hindi naman naniniwala si Albert. Pero matakin ba niya ay talagang delikado pa rin ang bumaba ng bundok sa ganoong oras. Mahal, Diyos ko, nininervyos ako sa iyo. Kaagad na yakap ni Albert si Annalyn. Bumangon na ito at dumilat. Labis siyang nagpasalamat sa kawalan. Anong nangyari? Nagtatakang tanong ng babae sa mister. Umuungol ka. Nananaginip ka. Nitong mga nakaraan talagang napapadalas ang panaginip mo. Katulad din ng mga nakaraan, tulala lang na pinagmasdan siya ni Annalyn. Kung titigan siya ay parang hindi siya nauunawaan nito. Talagang blanko lang at lagpasan ang mga mata. At katulad din ng mga nagdaang araw, inunawa ito ni Albert ng buong puso. Magpahinga ka na, mahal. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang Biyernes Santo na siyang
pinakahihintay natin. Bulong ni Albert habang haplos ang buhok ng misis. Mara siyang bumuga ng hangin nang mapuna niyang pantay na ulit ang hininga nito. Bumangon si Albert at kinuha sa sahig ang nahulog na unan at kumot. Nasipa yun ni Annalyn kanina. Malungkot na hinagod niya ng tingin ang kabuuan ng misis. Nagtagal ang mga mata niya sa bandang paanan nito. Nakatali ang isang paa ni Annalyn sa inilagay niyang matibay na kawayan sa kahoy ng nasa dulong parte ng papag nila. Tinatabihan niya pa rin itong matulog, ngunit hindi na nga niya ito pinapagala pa. Nagpasya si Albert na pumunta sa kusina. Habang nagkakape ay muling napatitig si Albert sa altar nila. May nag-iisang santo roon, bagamat kalbo na. Mayroon pa rin namang maayos na figura. Humihingi ako ng tawad sa iyo sa nagawa ko at sa nagawa rin ng misis ko. Pagkausap ni Albert sa santo. Ikaw na lang ang pag-asa namin, sabi niya. Sabi nila kapag ang tao ay nasa alanganin na sitwasyon, tsaka lamang daw tumatawag sa Diyos. Ang ginagawa niya ay walang pagkakaiba. Nananalangin siya habang nanghihingi ng milagro na malagpasan sana ng misis niya ang kinalalagyan nitong karamdaman ngayon. Ngunit sa pagkakataon na yun, alam niyang kasama sa panalangin niya ang maging bilog sana ang buwan sa Biyernes Santo. Kung kailan sinasabi nilang walang Diyos dahil patay daw si Jesucristo. Dumating ang araw ng Biyernes Santo. Maaga pa lamang nag-ayos na ng bag niya si Albert. Kailangan niya ng posporo, kandila, buntot pagi, at kung ano-ano pang mga kagamitan na maaari niyang maging proteksyon sa gagawing paglalakbay mamayang gabi sa kagubatan. Mag-iingat ka, anak. Huwag mong kakalimutan dalhin ang pinabasbasan kong rosaryo kay Pastorino. Ani ka Albert ng biyanan niyang babae. Dito niya iiwanan ang misis niya. Alam nila pareho na walang kasiguraduhan ang magaganap mamayang gabi, kung kaya ang pagbili niya rito sa asawa ay may kaakibat na baka hindi na siya makabalik. Na sana ay wag naman mangyari. Mag-iingat ako para sa asawa ko at sa magiging anak namin, Nay. Sagot niya. Mas ang sarili ang kausap. Kailangan niyang kumbinsihin ang sarili. Mangyayari ang dapat at hindi lang ang kanilang gusto. Gabi ng paglalakbay, malawak ang ngiti ni Albert na isinukbit ang bag sa kanyang magkabilang balikat. 8:00 pa lang kasi ng gabi. Nagpakita na ng sinyal na hinihintay niya ang bilog na buwan. Matandang paniniwala sa pagkuha ng mutya ng puso ng saging ang dapat daw. Bilog na bilog ang buwan kapag kinuha mo ito. Oo, ang paglalakbay niyang iyon sa araw ng Biyernes Santo ay pagkuha sa mutya ng puso ng saging para sa tuluyang kagalingan ng misis niyang si Annalyn. Kakatawa ang naging karamdaman ng misis niya. Walang gamot, wala ring albularyo na makapagsabi kung ano ang nangyari dito. Ewan ba niya, habang abala lang siya sa pagsasaka, umuwi siya isang araw na tila ba hindi na makausap ng maayos si Annalyn. Maraming haka-haka, kesyo baka raw nahipan ito ng masamang hangin. Baka raw may natapakan na nono sa punso o may naabalang maligno. Lahat naman ng remedyong alam nila ginawa nila. Hanggang sa sabi nga ng biyanan niya, mabisang pangtanggal sa anumang sakit ang mutya ng puso ng saging. Matatagpuan daw ang puno sa pinakatuktok ng kagubatan. Bago raw marating ang ituktok, marami pang pagdaraanan ng dapat na malampasan sa mabilis na paraan. Kalaban mo rin kasi ang pagkawala ng bilog na buwan. Oras na mawala ang bilog na buwan,
hindi rin magkakaroon ng bisa ang mutya. Sa madaling salita, kailangan makuha ni Albert ang mutya ng puso ng saging gamit ang bibig. At habang nakasaksi sa kanya ang bilog na buwan. Sa paglalakbay, natural lang na makasagupa siya ng mga matatalim na halaman. Nagmamadali rin siya at hinahabol ang buwan. Kaya normal din na hindi niya sobrang ingatan pa ang paglalakad, basta wala siyang nakikitang sagabal. Naging maayos naman ang daloy sa paglalakad ni Albert hanggang sa makarating siya sa Itoktok. Hinihingal siya sa pagod at nakadama ng hapdi sa mga sugat na nadaplisan ng halaman sa braso niya. Pero baliwala ang mga iyon sa nararamdaman niyang tuwa nang mapunan niyang naroon pa ang buwan. Inintay talaga siya. At sa tingin niya, kahit bigla siyang nakarinig ng alulong ng ligaw na aso sa paligid, magtatagumpay siya sa hangarin na makuha ang mutya. Nagmamadaling lumapit sa puno ng saging si Albert. Mas lumawak ang ngiti niya nang makita sa bunto ng puso ng saging, ang pinakamalaki sa lahat, at nagniningning na labas ng bunga. Animo may kulisap na nakapaligid doon. Tama nga ang sabi-sabi. Nagpapakita nga ang mutya ng puso ng saging sa kalagitnaan ng Biyernes Santo at may bilog na buwan. Naganda si Albert. Sabi kasi ng mga napagtanungan niya, kailangan niyang umanga at kung sasolohin niya yon gamit ang kamay, mawawalan yun ng bisa. Inakyat niya na muna ang ilang dipa ng sanga bago siyang umanga. Hindi naman siya nainip. Bumuka ang puso ng saging. Nagpakita ang nakakabulag na mutya. Nakakasilaw pero sabi rin sa kanya, huwag siyang kukurap kapag nagpakita na yon. Mahirap kumurap. Baka raw biglang lumitaw ang bantay at maunahan pa siya. Napangiti siya habang maluwag na nakanganga. Sa gitna ng nakakabulag na liwanag ng mutya, malinaw niyang nakita na napipilas na ito sa kinalalagyan. Malalaglag ng mutya ng puso ng saging at magsaswak na ito sa bibig niya. Eksaktong napaye sa utak niya si Albert nang mamataan niyang matalim na mga mata ng bantay na sinasabi. Mukhang hindi rin nagkakamali ang mga tsismosa. Aswang nga ang bantay. Lalo ko ang pagbabasihan ay ang nag-iisang malaki na mata nito na nakatitig sa kanya at kumurap kasabay ng mga maliliit nitong mata sa buong muka. Putya! Pagmumura ni Albert sa isipan. Nahulog siya sa puno sa labis na takot. Natatakot din siyang umanga kahit pa ba daman niyang nagdiretso ng mutya sa lalamunan niya. Wala pa siyang ideya kung paano mapapagaling ng mutya si Annalyn. Pero may ideya naman siya kung paano lalabanan ang aswang na nagtatangkang bawiin ang mutya sa kanya. Huwag kang lalapit. Tinakpan ni Albert ng panyo ang bibig niya bago siya nagsalita. Mainam nang makasiguro siya. Hindi na niya kayang mawala ang huling barahan niya sa kagalingan ng asawa. Ang aswang ay ngumisi. Pagkatapos ay mabilis siyang sinakal, papinid sa isang malaking puno. Pumasag si Albert. Dama niyang pinapaluwa na ang mutya sa kanya kaya siya sinakal ng aswang. Nakakatakot ang itsura ng nilalang. Maraming mga mata na tila sa pinya kahit puso naman ng saging o puno ng saging ang binabantayan nito. Napakabaho rin ng aswang. Naglalaway at nakakahindik ang binubugang tila usok ng buong katawan nito. Bitawan mo ko. Ibabalik ko rin ang mutya pagkatapos kong gamitin ito. Sa ngayon, kailangan ko to para sa misis ko. Hayaan mo na akong hiramin muna ito. Sa nahihirapan na tinig ay sambit ni Albert sa aswang. Sakal-sakal siya nito at base sa pagkakahapit sa kanya, ay wala itong balak na pakawalan siya. Kinuha mo na ang puso ni Annalyn. Pati ba naman ang mutya ng puso ng saging?
Galit na galit at nakakasindak ang tono na wika ng aswang. Walang naunawaan si Albert sa sinabi nito, pero parang nahuhulaan na niya ang kapupunta ng salita nito. May sakit si Annalyn. Kailangan ko to. Buong persa niyang tugon. Kung kilala nito ang misis niya, mas lalong dapat niyang hikayatin ito na ibigay sa kanyang mutya. Sa gulat ni Albert, binitawan siya ng aswang. At kahit nakakatakot ang itsura nito at may nakakadiri itong matapang na amoy sa harap niya mismo, umatungal ito kasabay ng nakakahindik na pag-ungol. At ang mga sumunod na sinabi ng aswang ay labis na ikinagulat pa ni Albert. Noon daw, parating nag-uuwi ng saging sa kanila si Annalyn. Galing daw yon sa aswang. Pinaasa raw ito ng misis niya. Makailang ulit na sinabi raw ni Annalyn na hindi pa ito umiibig. Nahanda raw hintayin ang pagkakalaglag ng mutya upang magsama na ito at ang asawa ni Albert. At nang dumating ang sinyal na lalabas na ang mutya, pinuntahan daw ng aswang si Annalyn. Nagulat daw nang makita na may asawa na pala. Niloko raw ang aswang ni Annalyn. Dalawang nilalang, isang halimaw, isang ordinaryong tao. Parehong nagmamahal sa iisang babae. Katulad sa nakuhang mutya ng puso ng saging ni Albert at sa binabantayan ng aswang na puso ng saging, mukhang marami ring puso si Annalyn. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Matapat na sabi ni Albert sa aswang. Ano ba ang sasabihin niya? Paano niya sasabihin sa aswang na hindi siya naniniwalang magagawa yun ng misis niya? Pero kung hindi, bakit alam ng aswang ang pangalan ni Annalyn? Tsaka sapat nga ba ang pananakit ni Annalyn dito para pakialaman ng aswang ang utak ng babae na nakaapekto ng lubos sa buhay nito? Walang hiya ang asawa mo. Galit na asik naman ng aswang. Mabilis na nakakilos ito. Tumayo na naman at muling sinakal si Albert. Kaya iluwa mo na ang mutya. Hindi yan nababagay na makatulong sa mga tulad niyang walang hiya. Halos mapugto na ang hininga ni Albert sa pagkakataon na iyon. Mabuti na lamang nilagay niya sa likod ng bewang ang dala niyang buntot pagi. At di makahinga sa pagkakasakal ng aswang, pinilit niyang kinuha ang buntot pagi para maging sanggalang sa halimaw. Pero pati ang pulsuhan niya nakita ng aswang. Pininid din ito. Hindi tuloy na iwas-iwas ni Albert ang buntot pagi. Kung wala sa iyong mutya, kanina po kita pinatay, sabi pa ng halimaw. Sa gitna ng paghihingalo, naalala pa ni Albert ang sinabi ng biyanan niya na ang aswang daw na nakabantay sa mutya ay nakakababa lamang ng puno kung may napagbigyan na ang mutya ng puso ng saging at kung may maibigan itong babae. Umaakma ang lahat ng yun sa kwento ng aswang at sa nangyari sa kanya habang kinukuha ang mutya. Pero hindi pa rin talaga niya mapaniwalaan na niloko siya ni Annalyn. Walang puso ang asawa mo. Hindi niya kailangan ng mutya ng puso ng saging. Muling wika ng aswang. Pinipilit ng aswang na iluwa ni Albert ang mutya. Naroong sa kalinsya at panaka-naka ay pinipitpit ang tiyan niya. Nandilat ang mga mata ni Albert nang maramdam niyang bumitaw ang mutya sa katawan niya. Bumitaw ito at nanganganib na mailuwa niya dahil sa ginagawa ng aswang. Pero hindi. Hindi niya maaaring hayaan na makawala ang mutya para yon sa minamahal niyang asawa. At sigurado rin siya kung sakaling mabawi ng aswang ang mutya, papatayin din siya nito. Mas lalong nakawawa ang asawa niya kung sakali.
Kinulta na nga ng aswang ang utak niya kaya nawala sa tamang wisyo. Maiiwanan niya pa. Kahit hirap, ginawa ni Albert ang lahat para makawala sa hawak ng aswang. Naaalala niya ang madalas na ilagay ni Annalyn sa bulsa ng mga salawal niya. Bendita mula sa simbahan. Baka makatulong yon kahit patay ang Diyos sa araw na yon. Isang wasiwas pa lang ng bendeta. Nagkikisay na sa lupa ang nakakatakot na aswang. Nakakabingi ang pinakawalan nitong ungol at daing. Nanunuot yun sa tenga. Pero hanggang sa hampasin ito ni Albert ng buntot bagi at muling hagisan ng bendeta. Nakikita niya pa rin sa dami ng mga mata nito ang determinasyon na mabawi ang mutya na pinaniniwalaan nitong hindi nababagay sa babaeng nanloko dito. "Wag! Itigil mo yan!" Nanlaki ang mga mata ni Albert. Mula sa dilim ng kakahuyan, may lumabas na figura. Nakita rin niyang nanlaki ang dami ng mga mata ng aswang. Paano'y isang babae na kamukha ng misis niya ang yumakap dito? Kilalang kilala ni Albert ang minamahal na asawa. Nasisiguro niyang ang babaeng ngayon ay kahalika ng aswang ay hindi si Annalyn. Matapos mag-usap ng aswang at ng babae, nalaman nilang ang kasintahan ng aswang na gumuyo rito ay si Pedra. Si Pedra ay kakambal ni Annalyn. Mga bata pa lamang sila. Nagkahiwalay na at hindi nagkakilala. Sa hirap ng buhay, piniling ipamigay si Pedra bilang pambayad sa klinika kung saan nanganak ang mga magulang ni na Annalyn at Pedra. Dahil doon, lumaki ang nasa utak ni Pedra ay makaganti kay Annalyn. Hindi pala kasi naging maayos ang buhay nito sa pinag-iwanan dito. Ginawa lang daw itong eksperimento dahil nga ang doktor ang nakaampon. Ang kasarian daw na babae, naging panglalaki. Karimari-marim talaga ang sinabi ni Pedra. Sa pagkalap daw nito ng impormasyon tungkol kay Annalyn, nalaman daw nitong paborito ng babae ang saging. Sa pag-aakala na may lason ang saging na binabantayan ng aswang na si Agdo, sadya raw na iniiwan ni Pedra ang mga saging sa bilao ni Annalyn. Kalaunan, ang saging na yun ang naging daan naman kung bakit madali para kay Agdo na pasukin at kultahin ang utak ng misis ni Albert. Hindi nalason si Annalyn dahil sa mga saging. Ang ginawa ni Pedra, gumawa na lang ito ng paraan para masira ang kakambal sa ibang paraan. Pinaibig ni Agdo at sa pagkakataon na yon, nagtagumpay na ito. Pero sadyang nakakatawa. Ito ang nagsimula ng laro pero tunay na nitong minahal si Agdo. Dahil sa kasarian ni Pedra na napaglaruan, alam niyang wala nang makakapantay pa sa pag-ibig na alay ni Agdo sa kanya. Nagtapos ang lahat sa maayos na paraan. Sa tulong ng mutya ng puso ng saging, gumaling si Annalyn. At gayon din si Pedra. Sinuwerte sila. Gamit ang mutya ng puso ng saging na tanging mga tao lamang talaga ang makakahawak at dadapuan ng kaswertehan. Ngayon ay may malawak ng sagingan sina Annalyn at Albert, kung saan nakatira rin sina Agdo at Pedra. Kaya sa mga nais na magbananakyo dyan o kahit anong negosyo basta related sa saging, mag-order na kayo sa kanila. Mura lang at mapapamura ka pa. Oras na para magkape na walang coffee mate.